Magandang gabi, aking kaibigan. Ngayong gabi, papasok tayo sa kwento ng isang lalaking naging hari. Hindi lang basta hari, kundi isa sa pinakadakilang hari ng Israel na sinasabing isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ang kwento niya ay puno ng tagumpay at kasaganaan, ngunit puno rin ng pagsubok at mga pagkakamali. Ito ay kwento tungkol sa kapangyarihan, pagpapatawad, at kung paano ang Diyos ay laging tapat kahit na ang mga tao ay nagkakamali. Handa ka na bang makinig? Lahat tayo ay nagkakamali, hindi ba? May mga pagkakataong nagagawa natin ang mga bagay na alam nating mali at pagkatapos ay nakakaramdam tayo ng lungkot o pagsisisi. Ngunit paano kung sinasabi ko sa iyo na kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay kayang patawarin ng Diyos at na kahit bumagsak tayo, may pagkakataon pa rin tayong bumangong muli? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin ng pagpapatawad ng Diyos ay mas malaki kaysa anumang pagkakamali natin at na ang tunay na lakas ng isang pinuno ay nasa kanyang kakayahang magsisi at bumalik sa Diyos. Nagsisimula ang ikalawang aklat ni Samuel sa malungkot na balita ng pagkamatay ni Haring Saul at ng kanyang anak na si Jonathan. Naalala mo ba ang kwento ni David, ang batang pastol na nagpatumba kay Goliath? Siya ang susunod na hari. Sa kabila ng pagiging malupit na Saul sa kanya, nagdalamhati si David sa pagkamatay ni Saul at Jonathan na nagpapakita ng kanyang mabuting puso. Una, si David ay pinahiran bilang hari ng kanyang sariling tribo ng Huda sa Hebron. Sa loob ng 7 taon, siya ay namuno sa Huda habang ang mga natitirang tagasunod ni Saul ay patuloy na nakikipaglaban. Ngunit sa huli, ang lahat ng tribo ng Israel ay pumunta kay David at sinabi, "Narito, kami ay iyong buto at iyong laman." At pinahiran nila si David bilang hari ng buong Israel sa Hebron. Sa edad na 30, nagsimulang maghari si David at siya ay naghari ng 40 taon. Ang unang ginawa ni Haring David ay sakupin ang lungsod ng Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang matandang kuta na hindi nasakop ng mga Israelita sa loob ng matagal na panahon. Ngunit nilosob ito ni David at ng kanyang mga tauhan at nakuha nila ang lungsod. Ginawa niya itong kanyang kabisera at tinawag itong lungsod ni David ang Sion. Dinala nila doon ang kaba ng tipan, ang sagradong kahon na sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Ito ay isang napakalaking pagdiriwang at sumayaw pa si David sa harap ng Panginoon ng buong puso na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Pinagpala ng Diyos si David ng malaki. Sa pamamagitan niya, nagtagumpay ang Israel sa maraming labanan laban sa kanilang mga kaaway tulad ng mga Filisteo. Lumawak ang kanyang kaharian at naging malakas ang Israel. Ngunit, ang pinakamahalagang pangako ay ibinigay ng Diyos kay David sa pamamagitan ng propetang si Nathan. Sinabi ng Diyos na magtatag siya ng isang bahay para kay David at ang kanyang kaharian at trono ay mananatili magpakailanman. Ito ay isang pangako ng ang isang inapo ni David ay maghahari magpakailanman na ang tinutukoy ay si Jesus. Ngunit sa kabila ng lahat ay ng pagpapala at tagumpay, nagkamali si David. Isang gabi, habang naglalakad siya sa bubong ng kanyang palasyo, nakita niya ang isang napakagandang babae na naliligo. Ang pangalan ng babae ay Bathsheba, at siya ay asawa ng isa sa kanyang tapat na sundalo, si Uriah na Heteo. Sa halip na lumayo, hinayaan ni David na magkaroon sila ng relasyon, at di nagtagal, nabuntis si Bathsheba. Upang itago ang kanyang kasalanan,
Ipinatawag ni David si Uriah mula sa labanan. Nais niyang umuwi si Uriah sa kanyang asawa. Ngunit si Uriah ay isang tapat na sundalo. Hindi siya umuwi sa kanyang bahay habang ang kanyang mga kasamahan ay nasa labanan. Dahil dito, nagpadala si David ng liham sa kanyang general, si Joab, na naguutos na ilagay si Uriah sa pinakamainit na bahagi ng labanan upang siya ay mamatay. At nangyari nga iyon, namatay si Uriah. Napakalaking kasalanan ang ginawa ni David. Ito ay kasalanan ng pangangalo niya at pagpatay. Ngunit alam ng Diyos ang lahat. Ipinadala ng Diyos ang propetang si Nathan kay David. Ikinuwento ni Nathan kay David ang isang talinghaga tungkol sa isang mayaman na kumuha ng nag-iisang kordero ng isang mahirap na tao. Nagalit si David sa mayaman na tao at sinabi, ang taong iyon ay dapat mamatay. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang taong iyon. Sa mga salitang ito, napagtanto ni David ang kanyang kasalanan, labis siya nagsisi. Ako'y nagkasala laban sa Panginoon, sabi niya kay Nathan. Pinatawad ng Diyos si David, ngunit sinabi ni Nathan na dahil sa kanyang kasalanan, magkakaroon ng kaguluhan sa kanyang sariling pamilya. At nangyari nga ito. Maraming problema ang kinaharap ni David sa kanyang mga anak, lalo na kay Absalom na nagrebelde laban sa kanya. Nagkaroon ng matinding kalungkutan sa buhay ni David dahil sa bunga ng kanyang mga kasalanan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagkakamali, nanatiling tapat ang Diyos kay David. Kahit nagkasala si David, siya ay nagsisi at patuloy siyang lumapit sa Diyos. Ang kanyang kwento ay isang malakas na paalala na kahit ang makapangyarihan at pinagpalang tao ay kayang magkamali. Ngunit ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos ay laging naroon para sa mga nagsisisi. Si David ay naging huwaran ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na tulog, ipikit mo ang iyong mata. Isipin mo ang paglalakbay ni Haring David mula sa kanyang tagumpay hanggang sa kanyang pagsisisi. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, salamat po sa kwento ni Haring David na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapatawad. Salamat po sa paalala na kami ay nagkamali. Naroon ang iyong pagpapatawad kapag kami ay nagsisisi. Tulungan niyo po kami na maging matapat sa iyo at magkaroon ng pusong tulad ng kay David na laging handang bumalik sa iyo. Ingatan niyo po kami ngayong gabi at bigyan po kami ng kapayapaan at mahimbing na tulog. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Naway ang kwento ni Haring David ay magbigay sa iyo ng pag-asa at pag-unawa na ang pagpapatawad ng Diyos ay laging available at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Magandang gabi at magandang panaginip. Kung hindi ka pa rin nakakatulog, ipagpapatuloy ko ang kwento ng Israel pagkatapos ni Haring David. Ngayon, hayaan natin ang ating mga isipan na maglakbay sa panahon ng isang haring mas kilala sa kanyang karunungan kaysa sa kanyang lakas. Siya ay isang lalaking binigyan ng kakaibang regalo ng Diyos. Isang regalo na ginamit niya upang maging isang matalinong hukom at pinuno.
Ito ay kwento tungkol sa kung paano ang tunay na karunungan ay hindi lamang sa pag-alam ng maraming bagay, kundi sa pag-unawa sa puso ng tao. Minsan, nakakakita tayo ng mga problema na tila napakakomplikado at hindi natin alam kung paano ito susolusyonan. Bakit may dalawang magkaibigan na nag-aaway at pareho silang nagsasabing sila ang tama? Sa ganoong sitwasyon, paano natin malalaman ang totoo? Ang kwento natin ngayong gabi ay magtuturo sa atin na mayroong isang uri ng karunungan na nagbibigay daan sa atin upang makilala ang katotohanan sa likod ng mga salita at makapagpasya ng tama. Matapos mamatay si Haring David, ang kanyang anak na si Solomon ang pumalit sa trono ng Israel. Bata pa siya nang maging hari at sa simula, nakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa laki ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Kaya't isang gabi, nagpakita ang Diyos kay Solomon sa isang panaginip. "Humiling ka sa akin. Ano ang nais mong ibigay ko sa iyo?" Tanong ng Diyos kay Solomon. Napakalaking pagkakataon ito. Maaari sana siyang humingi ng mahabang buhay, maraming kayamanan, o tagumpay sa kanyang mga kaaway. Ngunit hindi ito ang hiningi ni Solomon. Sa halip, sinabi niya sa Diyos, "Ikaw ang nagpakita ng malaking kabaitan sa aking amang si David. Ngayon, ako ang iyong lingkod na naging hari sa lugar ng aking ama. Ngunit ako isang bata pa at hindi ko alam kung paano mamuno. Kaya't bigyan mo ako ng pusong nakikinig upang makapagpasya ako ng tama para sa iyong bayan at makakilala sa pagitan ng mabuti at masama. Sapagkat sino ang makakapamahala sa iyong napakalaking bayan kung walang ganitong karunungan?" Natuwa ang Diyos sa hiningi ni Solomon dahil hindi siya humingi ng kayamanan o kapangyarihan para sa kanyang sarili, kundi karunungan upang makapagsilbi ng maayos sa kanyang bayan. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Dahil sa hiningi mo ito at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o ng pagkamatay ng iyong mga kaaway, kundi ng pagkaunawa upang makapagpasya ng tama, ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo. Bibigyan kita ng pusong matalino at may pagkaunawa, na walang sino man ang nagkaroon bago ka, at wala ring magkakaroon pagkatapos mo. At saka, dahil hindi mo ito hiningi, bibigyan din kita ng kayamanan at karangalan, kaya't walang hari na maihambing sa iyo sa buong buhay mo." At totoo nga ang pangako ng Diyos. Naging napakatalino ni Haring Solomon. Ang kanyang karunungan ay kumalat sa buong mundo at ang mga tao mula sa malalayong lupain ay pumunta upang pakinggan ang kanyang mga payo. Ang isa sa pinakasikat na kwento na nagpapakita ng kanyang karunungan ay ang kwento ng dalawang babae at ng isang sanggol. Narinig niyo na siguro to. Okay, isang araw, dalawang babaeng nag-aaway ang lumapit kay Haring Solomon. Sila ay parehong naninirahan sa iisang bahay at pareho silang nanganak ng sanggol sa loob ng 3 araw. Sinimula ng unang babae ang kanyang kwento. "Panginoon ko, ang babaeng ito at ako ay naninirahan sa iisang bahay. Nanganak ako habang siya ay nasa bahay, at pagkatapos ng 3 araw, nanganak din siya. Isang gabi, namatay ang kanyang sanggol dahil nadaganan niya habang natutulog. Habang natutulog ako, bumangon siya. Kinuha ang aking sanggol sa aking tabi at inilagay ang kanyang patay na sanggol sa tabi ko.
Nang bumangon ako sa umaga upang pakainin ang aking sanggol, nakita kong patay na ito. Ngunit nang maingat kong tingnan, nakita kong hindi iyon ang aking anak. Ngunit mariing tumanggi ang ikalawang babae. Hindi, ang buhay na sanggol ay akin at ang patay na sanggol ay sa iyo. Hindi, sagot ng unang babae. Ang patay na sanggol ay iyo at ang buhay na sanggol ay sa akin. Nagpatuloy sila sa pagtatalo sa harap ni Solomon. At pareho nilang sinasabing sila ang tunay na ina ng buhay na sanggol. Walang saksi at tila walang paraan upang malaman ang katotohanan. Ngunit ginamit ni Solomon ang kanyang kaloob na karunungan. Nag-isip sandali si Solomon. Pagkatapos, sinabi niya, "Magdala kayo rito ng isang tabak." Kaya't nagdala sila ng tabak. Ngayon, sabi ni Solomon, hatiin ang buhay na sanggol sa dalawa at bigyan ang bawat isa sa kanila ng kalahati. Nang marinig ito ng tunay na ina ng sanggol ay labis na nag-alala. Ang kanyang puso ay nabasag sa pagmamahal para sa kanyang anak. "Panginoon ko," sigaw niya, "huwag po, ibigay na lang po ninyo ng buhay na sanggol sa kanya. Huwag lang po ninyong patayin." Ngunit ang ikalawang babae ay nagsabi, "Hindi, huwag mong ibigay sa kanya o sa akin, hatiin mo na lang." Sa mga sagot na ito, alam na ni Solomon kung sino ang tunay na ina. Ibigay ang buhay na ina sa unang babae. Ibigay ang buhay na sanggol sa unang babae, utos ni Solomon. "Huwag ninyo itong patayin, siya ang kanyang ina." Nang marinig ng lahat ng Israel ang desisyong ito, nagulat sila sa karunungan ni Solomon. Nabatid nila na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang magbigay ng katarungan. Ang kwento ni Solomon ay nagtuturo sa atin na ang tunay na katarungan ay nagmumula sa Diyos at ito ay ginagamit upang maglingkod, magbigay ng katarungan at magpakita ng pagmamahal. Ngayon, aking kaibigan, sana ikaw ay inaantok na, mahiga ka na, at maghanda ka na para sa matamis na pagtulog. Ipikit mo na ang iyong mga mata. Isipin mo ang karunungan ni Solomon at kung paano ito ginamit para sa kabutihan. Mahal naming Diyos, salamat po sa kwento ni Haring Solomon na nagtuturo sa amin tungkol sa halaga ng karunungan. Salamat po sa paalala na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong nakikinig upang makapagpasya kami ng tama at makita ang katotohanan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon matulog ka na ng mahimbing. Naway ang kwento ni Solomon ay magbigay sa iyo ng inspirasyon na humingi ng karunungan sa Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Magandang gabi at magandang panaginip.